ayoko masyado na yung kakabahan ka. Yung ganun, parang, siguro okay na rin kaysa kakabahan ako palagi. Yung ganun. Tapos, edi, pandemic yun, nag-stream ako, naglalaro, ganyan, nag-stream, nagla-live. And then, every morning, si Angela, naririnig ko nagtitraining siya kasi sa bahay pa lang noong una. Tapos, nagigising talaga ako kasi, parang ano ba tawag doon? Nasa taas yung kama. Hindi, hindi siya bunk bed. Like, hindi tawag doon yung uso. Loft type, ganon. Sa taas yung kama, tapos sa ilalim yung computer. So, doon siya nag-training. Tapos naririnig ko yung mga niya, nagigising talaga ako. Tapos parang sabi ko, ang hirap ng ginagawa nila, ganyan. Tapos, parang nagpag-desisyon na magsama na sila sa isang place, sa isang bahay. So, ako na lang mag-isa. Then, nagsisend na sa akin si Angela na parang, mga, practice, ganyan. So, tingnan ko lang na parang, parang nakaka-inggit, ganyan. Na parang nakakalungkot, na hindi ako kasama. Kasi, to be honest, like, gusto ko nagpa-perform, ganun. Pero like, yung pressure, parang hindi ko siya pa kayang tanggapin that time. Parang ganun. So, parang, okay, parang hindi ko malaman kung ano yung mixed emotion. So, parang, pinapanood ko sila. Kasi meron silang dating like, bago maging kaya, may parang Destiny pa yung name nila. And then, parang sumali sila sa dance competition. Tapos pinanood ko yung dance routine nila. Sobrang galing nila. Tapos sabi ko, gusto ko rin sumayaw. Tapos parang naiiyak na talaga ako. Naiiyak ako, parang gusto kong sumali. Pero like, alam ko na hindi na. Ganon. So, training sila, ganyan, tawag sa akin si Angela, tapos yun nga, super close sila ni Alexa, tapos, pag tinatawag ako ni Angela, pag yan, kailangan siya, ganyan, and then, nakikita ko lang sila sa studio, ganun, parang, okay, parang, alam mo yung, iba yung feeling na parang, okay, ito yung mundo niya, parang iba, so parang sabi ko, okay, parang medyo nasasad ako, parang gusto ko sumali, pero yun nga, wala pa akong chance, so, fast forward, mga 3 months na siguro, siya nagtitrain or 2 months, hindi ko na maalala. Pero, like, one day, nagtitweet kasi sila, parang yung mga nasa X, like, sisabi nila ito yung line-up daw, para may mga gano'n na sila, na ito yung feeling nila, ito yung girl group na lalabas. Tapos kasama ako sa picture lagi ako kasama sa picture. Tapos, parang ako sa sarili ko, di mo kasali. Pero may Twitter na ako that time, so like ko sila nakikita, ganyan. Tapos parang hinahanap ako nung mga tao nagtitweet about it. Tapos tinag ako ng boss, and then parang ayoko daw kasi mag-audition. Yun sinabi niya. Tapos sabi ko, parang hindi ko ayaw. Parang something like that. Pero parang joke lang nung time din. Kasi anong oras din, parang naalala ko pa like 11 p.m. magti-12 na. So parang nagjo-joke lang, like ganun. Tapos parang nag-tweet back na parang see you sa studio. Parang gano'n ng gatong oras. Parang may gano'n siya ata. Naalala ko. Tapos sabi ko, totoo ba to? Like, is this? Parang legit ba to? Legit ba to? So sabi ko, okay. Nag 12 a.m. na, di ba 11 p.m. 12 a.m. Parang sinat ko ata si Angela kung totoo. Tapos parang sabi niya, pumunta daw talaga ako. So parang, 12 a.m. Naganap ako, anong sasayawin ko? Na-stress ako kasi ganyan. Tapos naganap ako sa YouTube. Tapos nakita ko yung kay Lisa na yung I like that. Hindi ko alam yung title nung song. Kasi syempre sobrang galing ni Lisa, di ba? So, sobrang tinignan ko, kaya ko ba to? Pero tinry ko lang. As in, tinry ko na lang na aralin yung routine niya, yung dance routine niya. And then, actually, hindi ako confident talaga na mapupull off ko yun. Pero wala na akong choice. Anong sasayawin ko, guys? Wala talaga ako maisip na masasayaw ko. Tapos kailangan, nag-isip rin ako nung kakantahin ko. Kasi parang ni-record ata na ito yung parang 1 minute na song. Parang something like that, hindi ko na maalala. Pero, ganun. So, as in, mixed emotions. So, tapos ako mag-practice 5 a.m. Tapos, mga 6, syempre, 6 nag-ayos ka pa ng susuotin mo, ganyan. So parang nag-isip ako nung nasa kama na, ko,
Ay, hindi, nasa baba pa ako noon, nasa, sa sofa. Sabi ko, tuloy ko ba? Sabi ko, tuloy ko pa ba to? Kasi, anong oras ako pinapupunta? 9 a.m. ata. Sabi ko, kaya ko ba to? Parang ganun. Pero parang meron ka ganun eh. Meron ka laging ganun na, oo, pwedeng mag-fail ka or hindi mo ma-pull off yung sayo, pero, sayang opportunity kung di mo gagawin, di ba? Like, so, yun yung sa utak ko. Okay, pwede ka mapahiya, pero at least nagawa mo. Kasi yung, hindi ka nga napahiya, pero hindi mo siya nagawa. So, sabi ko, sige na nga, natulog ako konti. Nasagising ako mga 8 ata. Kasi babiyahe ka pa eh. So, Cavite. So, punta pa ako ng, Quezon City. So, habang nasa biyahe ako, sabi ko talaga, paano ba? Like, kaya ko ba to? May mga ganun na ako. Kasi hindi pa ako ganun, like, hindi, as in, walang ayos. Tapos, sira yung buhok ko nun kasi lagi ako nag-bleach. Tapos sabi ko, paano na? Anong gagawin ko? Tapos nung nandun na ako, pagdating ko, yun si Angela, nandun lahat sila. Sophia, Alexa, Charlotte, yung other trainees. Tapos, pinapasok sila sa loob ng, may isa pang room kasi dun. Tapos si Charlotte yung nag-play ng song ko. Tapos yung song ko nasa parang sa gallery pa siya. Hindi pa siya like legit na music mo ganun. Or sa anything like, basta. Tapos nang pinlay ko na, tapos nagsayo ko. As in, ginawa ko na lang yung best ko, pero alam mo yun na parang, alam ko na hindi ako makuha. Nakakaya, as in, alam ko na, ay, hindi ako pasado. Ganon. Hindi ako pinakanta do, hindi pa ako pinakanta nung time na yun. Tapos, after nun, kinausap ako na, sabi, okay, parang ready ka ba na, if ever, na ganyan-ganyan. Pero ang kinomen niya agad sa akin, parang, na, ako lousy, ganyan, something like that. So, tanggap ko naman, kasi hindi naman talaga ako, like, professional, or di talaga ako magaling sumayaw. Pero, ako lousy, ganyan, something like that. So, tanggap ko naman, kasi hindi naman talaga ako, like, professional, or di talaga ako magaling sumayaw. Pero like, yun yung sinabi. So parang nasa utak ko, hindi ako tanggap. Pero parang may sinasabi siya sa akin na, ready ka ba? Kasi wala ka sigurado na makukuha ka. Pero, syempre, doon ako titira and then, cut lahat. Syempre may work ako, like nagsistream ako, like may iba pa akong ginagawa. Pero cut na lahat daw yun. And then, ano pa ba? Like, yun nga, isa lang daw, hindi daw pwedeng dalawa yung makuha sa magkapatid. Parang something like that. Pero like, meron kang, pero sa utak ko nun, like, yun nga, isa lang daw, hindi daw pwedeng dalawa yung makuha sa magkapatid. Parang something like that. Pero like, meron kang, pero sa utak ko nun, like, siguro hindi na ako kukontakin nito. Sabi sa utak ko, hindi na ako kontakin nito. Pero meron din akong feeling na, if ever, gawin namin lahat yung best namin para makapasok kami. Ganun yung sa utak ko. And then, nung pag-uwi ko, parang 2 weeks, hindi ako kinontak. Parang alam ko na, sabi ko, okay, alam ko na to eh. So parang, tinanggap ko na siya. So, balik sa routine ko, ganyan, mag-system, ganyan, work. And then, parang one night, nasa parking lot kami, kasama kay kaibigan ko. Shout out sa Ishara. Nag-usap kami about life lang naman. Random talaga. Like, alam mo yung gala kayo, ganyan. Tapos, tumawag sa si Angela, sabi niya, oy, Charis, pumunta ka na daw dito, ganyan-ganyan. Parang tuloy daw, ganyan-ganyan. After 2 weeks or 2 weeks talaga, matagal. Alam kong matagal. So, sabi niya, pumunta ka na daw dito. Sabi ko, totoo ba? Totoo nga. Tapos parang meron na akong feeling, parang, tuloy ko ba? Kasi parang nakamove on ka na nung time na yun, parang tinanggap mo na hindi ka na makakapasok. Tapos parang, biglang, talaga, parang tuloy, parang, sabi ko, tuloy ko ba? Parang, kinakabahan na naman ako. Sabi ko, tuloy ko ba? Tapos, as in, hindi ko alam gagawin ko. Tapos parang pag uwi ko ata that night, parang, nasa utak ko, tuloy ko na ba? Parang ganun. Tapos, pero habang nag-iisip ako, nag-iimpake na rin ako. So, parang sabi ko, so, gusto ko talaga to kasi kahit nasa utak ko hindi, nagliligpit talaga ako ng gamit, kini-impake ko na. Ready to go. Tapos, nung na-impake ko na yung gamit ko, sabi ko kila daddy na, alis na ako, ganyan. Napupunta na ako dun sa dorm nila. Sagbook ako. Sabi ba naman, Charis, ganun, Charis, may gumanon. Promise yun. Gumanon ako agad sa kanila, tumingin akong ganyan, tulog.
Eh, ang kwarto na yun, 4 lang kami nandun sa loob. Tapos lahat sila tulog. Tatlo yung tulog. Tapos ako yung gising. So, 4 kami. Tapos sila, Charlotte, tsaka si Sophie sa kabilang room sila. Tsaka iba pang 3. So, parang, pag ganun ko, sinong dumawag? So, winelcome din ako ng multo dun sa bahay na yun. As in, promise. Mamatay man. So, sabi ko, so yun. Yun yung kwento. Kwento. Pero expect sinili ko talaga na ko yung pressure, yung takot. Yung takot. Kesa dun sa manaig yung mag-stay ako dun, like, din ako syempre sa mga tao na naghanap sa akin sa ex that time. Talagang ako. Tapos alam niyo, ata kami nun, ilan ba kami nun? Parang 8 or 9. 8 ata. Tapos may rankings kasi yun. As in ranking. So, parang kailangan kong humabol dun sa nawalang, 3 months na nauna sila. Like, sinabi sa akin din nung na, habulin mo yung gantong training nila. Parang napipressure ako kasi parang, yun nga, yun yung nakuha kong comment. So, isip ko, parang mahirap na mahabol yun. Kasi alam ko yung hirap ng training nila. Kasi naririnig ko sila, nag-online pa nung una eh. Tapos nag-train nila si Angela sa baba ng bahay namin. Lahat sila actually. So parang sabi ko, sobrang hirap ng ginagawa nila. Tapos nung magkakasama na kami dun sa bahay, yun, dun na nag-start yung training. As in, intense talaga. To a point, intense talaga. To a point na yung buong kailangan mo talagang like super focused. As in, wala kami ibang ginawa dun kundi mag-training talaga. As in, pagkatapos ng training hours, di pa kami matutulog niyan, magte-training pa kami ulit. As in, self-training. Tapos bago matulog, magpa-practice ka pa sa hanggang sa CR, everything. Like, ganun siya kalala. I mean, intense. So, good thing din yun na, parang good experience din na nangyari. Parang, kasi worth it siya, ganun. Ayun. So, nakita ko rin growth ng bawat isa sa amin. Like, from the very beginning. Siguro hindi man ako yung since day one. Pero nakita ko sila nakita ko sila nung day one, actually, kasi nandun ako nung, audition. So, nakita ko yung growth talaga ng bawat isa. And alam ko rin yung hirap na pinagdaanan ng everyone. Nakikinig mo sa kwento kang haba, di ba? Naglag ba? Pero yun nga, maraming pinagdaanan talaga yung everyone. Like, alam ko, ilang beses kami umiyak, ilang beses natakot, ilang beses na wala ng pag-asa, as in, like, natatakot na evaluation, baka may matatanggal na sa amin, na isa sa amin pwedeng umuwi na, ganyan. So, tas every free time namin, kami lang din magkakasama, nanonood kami movies, nagkakwentuhan, kumakain ng sabay. So, iba din talaga yung feeling na magkakasama kami sa bahay. Tas every morning, pupunta kayo sa 3rd floor kasi dun kayo online class. Kaya nung nagawa na yung studio, nung pagpunta namin doon, kasi nahilo kami kasi sanay kami na hindi masyadong maliwanag. So, sa studio ang daming ilaw, di ba? So, parang nahilo kami pagdating namin ng studio. Tapos yun na, nag-training namin sa studio. Ay, hindi! May studio na nun, pero kasi parang lockdown. Sorry, nawawala na siya sa utak ko. Nag-lockdown, tapos nag-stay ulit kami sa dorm. Kaya doon kami ulit nag-training. Hindi ko maalala. Parang something like that. Tapos, bumalik kami ng studio. Yes, yun. Kasi nung nag-audition ako sa studio na, pero sila, nag-online class din sila sa mga bahay-bahay. Included sa bahay namin, kasi si Angela. Tapos sa dorm. And then, studio. Then dorm. Ganun, studio. Basta ang dami lang pinagdaanan.
Yun, basically yun yung kwento. Hi, Yani. Hi, Hara Yani. Fave bonding namin nung kayo. Siguro kumain before. Inuminom ng kape. Ganun. Tapos usap, ganyan-ganyan. Sino to? Ate, ano pong thoughts nyo na sa mga nagsasabi na may attitude kayo ni Ate Angela? Actually, guys, siguro opinion nila yun, pero like, we know ourselves better, and yung mga taong naniniwala sa amin, or nakakasama namin palagi. So, hindi, kung yun yung tingin nila sa amin, sila naman yun eh. So, iba naman yung pagkakakilala ko sa sarili ko, pagkakakilala ko kay Angela. So, okay lang, ganun. Okay lang naman. Sila naman yun eh. So, iba naman yung pagkakakilala ko sa sarili ko, pagkakakilala ko kay Angela. So, okay lang, ganun. Okay lang naman, kung yun yung tingin nila. A world tour sana please para mapanood ko kayo here sa Vancouver. Sana po makapunta kami sa Canada. Ano pa? Sino una man nakaklose sa Kayang maliban kay Angela? Actually si Alexa. Super baby ni Alexa na pwede mo siyang yakap-yakapin. Actually si Alexa and Den. Si Den, ate Den. Den, di ko siya ate. Si Den. Den, di ko siya ate. Si Den. Kasi ewan ko, na parang pag niyakap, comfortable din siguro. So, niyakap ko lang si Alexa. Niyakap ko siya. Ako. Tsaka kami. So, lagi ko siyang kasama. Niyakap ko siya, natatanungan ko siya, nakapagkwentuhan kami. At si Den din, ka-food trip ko si Den. Yun. Si Den, trainee din siya that time. Sobrang galing ni ate din. Ni Den. Sorry kung lag. Sorry talaga. Di ko na wait lang. Okay. Saan ka kambal? Sa kabilang room siya eh. Pero connecting yung room. So, pwede siya pumunta dito. Anong fave song mo sabihin? Carrera talaga. Ano yung mga na-improve mo ever since naging kaya ka? Ano ba na-improve ko? Siguro sa skills, pero hindi super, like, hindi ko naman sinasabing, wow, ganun. Or like, may mga nag-improve. Siguro yung takot ako sa stage before, mas nalalabanan ko na yung takot now. Siguro kasi 4 years na rin kami nagpa-perform. Siguro mas maging confident sa pagpa-perform, ganun. Hindi ko rin masabi. Pero like, may mga times din kasi, may mga good days, like bad days siguro ako sa perform. Pero, binibigay ko lagi yung best ko. Ganun siguro. Siguro, sa singing, parang alam ko na rin kung ano yung gusto kong, paano ko kakantahin yung song. Ganun. Pero for sure, like, yun nga, syempre sa tagal, marami natutunan, marami din na unlearn. So, ayun. You consider acting ulit. Actually, if given a chance. Pero like, ang focus ko is kaya. Pero syempre, nakakamiss din mag-acting. Wow! Pero di ko na alam kung marunong pa ako. Hindi ka pa na, hindi naman masyado.
dream stages ng kaya. Sana makapag-perform po kami sa Araneta Coliseum, Philippine Arena. Coachella, sana. Lollapalooza. Marami. As in, marami kaming dreams. When was the last time na nakakita ba? Parang 17 years old ako. Kami ni Angela. Actually, dito yun sa Chinook, sa Cebu. And I Will Always Love You. Dito sa Cebu yung Chinook. Yun yung last acting namin. Kung nabibigyan ng chance, if given the chance na mabigyan ka ng acting gig, anong genre or concept naman mo? Alam mo, anything. Pero parang gusto kong, like, school setting. Parang ganun. Ano ba? Pwede rin akong best friend. Fave song ko sa Cat's Eye, Pinky Up. Up. Favorite, ano daw na word na natutunan right now? Mauna ni. What's your singing tips para sa rips and runs para stable yung vocals? Parang di ko alam kung ako yung right person to parang give ng advice. Mag-give ng advice. Pero like, siguro, yung pinakamahalaga talaga is yung vocalization para mag-stable din yung vocals. Para ma-hit mo yung notes. Ma-warm yung voice mo bago ka mag-perform. Ano pa ba? Rips and runs. Ako kasi, hindi naman ako magaling magganyan. Pero like, nagagawa ko siya ng konti. Kasi, siguro nakikinig talaga ako ng music. Ever since bata kami, mahilig kami talaga makinig ng music ni Angela. And hindi ko nga alam na yun yung tawag before sa rips and runs eh. Kasi, pinapakinggan ko si Justin Bieber. Mga R&B din. Justin Bieber, sino ba mga nag-rips and runs? Instrumental. Tapos, may mga birit, ganyan. So, sabi namin, i-try namin yung take down. And we're very happy na nagustuhan nyo, na-appreciate nyo na yung cover namin na yun. Favorite song to perform? Actually, siguro yung favorite song to perform. Actually, siguro yung Tanga. And then kung mga like laban na dance routine, Blah Blah. Ay, hindi Blah Blah. Turn Up. Katang Isip by Ben and Ben. Ayun yung like, sa playlist ko yan. Any songs ni Arthur Neri. Yan, mga favorite songs ko. Zakta Budlo. Zakta Budlo. Ayun. Marami akong pakikinggan. Nasa ano siya. Actually, wala akong playlist. Pero like, alam niyo, pag nilalike ka na song, playlist na rin naman yun eh, di ba? Nilalike ko siya sa song sa Spotify.
ano daw, yung moment na nag-viral. Actually, yun nga, lagi namin sinasabi na di namin in-expect talaga. Pero nung napanood ko yung performance, proud talaga ako na may ganun kaming performance. Sabi ko talaga na ang galing ng everyone. And masaya lang kami na ma-upload siya, ganun. Yun lang talaga. Kasi may mapapanood din yung Zaya. And ano talaga, may mapapanood na kami kapag gusto namin panoorin yung kaya, ganyan. Tapos, nagulat na lang ako nung mga bandang gabi na ang dami nagko-comment sa YouTube. So, mga parang 91 agad, ganun, or 80 plus. Sabi ko, ang bilis yung comments. Parang saya kasi syempre binabasa namin yung mga comments. And then, di ako nakatulog actually. Di talaga ako nakatulog. Mga bandang 6 a.m. or 7 a.m. Nasa like, may nag-tweet. Thank you so much sa nag-tweet na yun. Na yung sa performance namin. And then, like, nakita ko parang may nag-engage. Like, ang dami nag-engage. Tapos, nung tinignan ko siya dito sa TikTok, parang nasa 5K-ish na yung likes. Ako, wow, ang saya. As in, ganun yun ako. Like, wow, ganun. Tapos, wait lang, titignan ko kasi yung name dun sa, nung nag-tweet. Baka mali sabi kong, ano yun. Per like, sabi ko, talaga, nangyayari ba to? Parang, masaya na ako na, wow, marami nag-engage dun sa content namin na yun. And then, tulog ako. Pinilit ko lang talaga matulog, actually. Kasi nga, like, hindi ako mapakali, ganun. Tapos, pagising ko, yung sa TikTok, nasa 29,000 ata. Sabi ko, wow! As in, wow! Thank you po. Kasi nasa auto ko, buti na, nilabas din namin yung content na yun. And parang, super thankful kami na, ginawa namin siya. And super thankful kami sa lahat ng mga nag-support, nag-show ng appreciation. Yung mga nagtutulungan sila, yung mga OPM fans, P-pop fans, music fans. Tulungan sila para actually like lahat sila may entry sila nung kung paano nila na-appreciate yung performance. So sobrang nakakataba ng puso. Hindi kami makapaniwala. Actually hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. So yung nangyayari sa amin dahil din sa inyo talaga yan, guys. So, titingnan ko yung name niya. May magko-comment ba dyan kung sino siya? Sorry, gusto kong i-shoutout yun. Kausap ko siya dito sa Twitter nung last time. Like, nagsimula yung name niya. Comment down below. Ivan ba? Ivan. Si Ivan. Okay. Thank you, Ivan. Dinit niya. Actually, meron siya sa threads. Ivan. Okay. Thank you, Ivan. Dinit niya. Actually, meron siya sa threads. Dinit niya. Actually, meron siya sa threads. Tapos sa, rin. Kaya sobrang thank you sa lahat ng, Ivan, si Binison. Sobrang thank you sa lahat ng mga nag-share, nag-post, nagpapakalat ng performance namin na yun, na You Did It, plus take down performance video. Kasi, grabe yung binibigyan niya sa aming support. Tell us your kambal moments with Angela. May kambal moments sa amin.
Parang everything kambal moments. Pero, siguro eto na lang. Alam ko pag may, parang, hindi eh. Ano ang kambal moments? Like funny? Tinitweet na ng Zaya yung mga videos, ganyan. Tapos yun nga, sinishare ng everyone. And, ayun, sobrang na-appreciate nila. Thank you sa lahat talaga. Sa lahat ng na nag-share, nag-like, nag-repost, nag-post sa video namin sa X. Kaya sobrang thank you sa inyo. Sobrang thank you. Mahal na mahal ko kayo. So, ayun. Magla-lunch na. Late lunch na nga kami. Pero like, thank you so much sa ano nyo, sa time nyo. And sana nag-enjoy kayo sa kwento. Parang sobra na naman yung mga nakwento ko. Nag-overshare na naman. Pero nag-enjoy din ako na makita yung mga comments, yung mga tanong nyo. And see you po sa Bicon. Aabangan ko kayo doon. And ayun. Kain na rin kayo or pahinga kayo. Thank you sa time. Love you guys. Sleep na.